What's up guys? Part 13 na tayo ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, itatackle natin yung import. Yung import, madali lang yan. Bale, sandali lang siguro tayo sa video na to. Ano ba ang import? Ang import, ginagamit natin yan para magamit natin yung class from different package. So kapag meron kang class na gustong gamitin galing sa ibang package, kailangan natin gamitin yung import. Well, hindi talaga siya required ang import, pero yan ang magpapadali ng buhay natin. I-explain ko, sige. Gamitin natin yung arrays na utility class natin. So, ito, gumawa ako dito ng gagawin nating example. Meron tayong int na array, tapos my numbers, tapos meron tayong ditong kahit anong number. Ang plano ko kasi is gagamitin natin yung arrays na utility class para isort natin to. Ang naalala natin, ang sort ay static method yon, di ba? So, i-access natin siya gamit yung arrays na class. Arrays. Ayan. So, itong kailangan natin, arrays java.util. Itong nakikita nyo sa right na to, yung medyo translucent na text na yan, is yan yung package. Ibig sabihin, itong arrays na class na to, is dyan makikita sa package na yan. Pindutin natin. Makikita nyo, meron tayong automatic na ini-import. Meron tayong in-import na java.util. Tapos, itong arrays, ito yung class. Ito yon, yung ginagamit natin. Ngayon, sabihin natin, nung kinlik nyo yung arrays or yung pinindot nyo yung, yung enter or yung tab, tapos hindi lumabas to, just in case lang, baka kasi merong times na hindi lumalabas, no? Pwede nyo namang i-type to. Sabihin natin ganyan, di ba? Hindi lumabas. Pwede nyo naman i-type import. Kailangan nyo lang tandaan yung package na gusto nyong gamitin. So, alam ko nasa java.util. Tapos, andun yung arrays. Yan. Tapos, semicolon. Pwede naman yung ganyan ita-type nyo. Yun nga lang, hassle, no? Meron pang isang way. Sabihin natin hindi siya nag-auto-import, no? Pwede naman ganito, no? I-right click nyo yung arrays. Show context action. Tapos, meron tayong import class dito. Pwede nyo naman gamitin to import class. Ayan. Lalabas din siya. Meron pa, last na. Buruin ko, no? Pwede nyo i-hover na lang. Tapos, yan, import class. Automatic siyang mag-i-import. So, maraming ways, no, para ma-import natin yung gusto nating gamitin na class. Lagi nyong tatandaan, i-double check nyo yung package na ginagamit nyo, no? Kasi merong mga same na class name, tapos different package pala siya. For example, meron ditong java.util.arrays, no? Pero sa iba pala, meron ding java.example.arrays, ganun din. So, kapag ginamit nyo yung arrays, magugulat kayo, bakit parang iba yung lumalabas, iba yung parang nakikita ko? Yun pala, ang ginagamit nyo is ibang arrays. Nasa java.example.arrays. Yun ang ginagamit nyo. So, kailangan i-check nyo rin mabuti kung ano yung ini-import nyo. So, ngayon, pwede na natin gamitin yung arrays natin kasi na-import na natin yung class. Meron tayong arrays.sort. Isosort natin yung my numbers natin. Tapos, gusto ko siyang i-print. Paano tayo mag-print? Meron yung arrays.toString, meron din nun, or pwede tayo mag for each loop. So, kayo bahala kung ano gusto nyong gamitin. Pero ako, gusto ko siguro gamitin yung arrays.toString na lang. Type natin system.out.println arrays.toString. Lagay natin yung my numbers. Tapos ngayon, i-run ko. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 22. So, nasort nga siya. So, bale, kung hindi pala natin nilagay itong import java.util.arrays, hindi natin magagamit yung arrays na class natin. Diba? Sige, try natin burahin. Tignan natin kung ano mangyayari. Ayun, no, nagkaka-error siya. So, hindi natin siya pwedeng gamitin. So, balik natin. Siguro may nagtatanong sa inyo ngayon, parang sinabi mo, sir, kanina hindi required yung import. Kung hindi siya required, edi hindi natin magagamit yung class kapag hindi natin siya nilagay. So, lumalabas, required siya para magamit natin yung class.
Kaya ako nasabi na hindi siya required kasi pwede ka pa rin gumamit ng arrays kahit hindi ka nag-i-import. Kailangan mo lang i-type yung java.util every time na gagamitin mo yung arrays na class. Gets? So, siguro i-type natin dito para maintindihan nyo. So, sinabi ko, hindi siya required, no? Tanggalin natin para makita natin. Yan, burahin ko. Ngayon, etong arrays na to, every time na gagamitin mo yung arrays na class, kailangan mo i-type yung java.util.arrays. Tapos ngayon, magagamit mo na yung arrays. .sort my numbers. Tapos dito din, meron kang ginagamit dito na arrays, ita-type mo ulit yon java.util.arrays. Yan, para magamit nyo lang yung .toString na method. Paano pag yung code nyo umabot na, for example, 1,000 lines? Tapos, sa 1,000 lines na yon, madalas yung ginagamit yung arrays na class. Di lagi nyong ita-type yung java.util. Di ang pangit tignan nun. Imbis na magmukhang simple lang yung code nyo, nagmumukhang complex. Where in fact, simple lang talaga ang code nyo. Hindi maganda tignan yon. So, pwede nating sabihin, yung import, siya yung nagpapasimple ng paggamit natin ng class natin. So, imbis na tinatype nyo pa yung buong package niya, hindi nyo na kailangan i-type yung package niya kapag nilagay nyo sa import. So, parang sinasabi natin, itong package na to, ayoko na i-type yan. Parang ganyan yung lumalabas. Basta yung arrays yung gagamitin ko. Parang ganun yung lumalabas dyan. Sige, gawa pa tayo ng example natin. Imbes na arrays class yung gagamitin natin, yung mga meron talaga Java, gamitin natin yung class na ginawa natin. Itong animal, car, tsaka yung person. Ibaba ko lang tong bookmark na to para makita natin. So, ito gagamitin natin yung animal, car, tsaka yung person. Kung gagamitin natin yung animal, car, tsaka yung person na class natin dito sa loob ng main natin, hindi na natin kailangan i-import. Bakit? Tulad ng sinabi ko, kasi nasa same package sila. Nasa default package sila. Kung naalala nyo, kapag under SRC lang sila, nasa default package lang sila. Hindi nyo na kailangan i-import yon. Pero kapag nasa ibang package, kailangan nyo i-import. So, lagay natin sila sa ibang package para lang sa example na to. Pero pakita ko muna sa inyo na hindi nga siya talaga kailangan i-import. So, try natin gamitin yung animal. Animal, ayan, nasa default package lang siya. Animal, walang nai-import. Again, kasi yung main class natin, which is itong kung saan tayo nagtatype ngayon, is kasama niya lang naman sa package yung animal. Ganon din sa car, ganon din sa person. Kaya hindi na tayo nag-i-import. Okay? So, gawa na tayo ng package natin para sa example na to. Paano ulit gumawa ng package? Right-click sa SRC, New, tapos Package. Sundin ba natin yung reverse domain na naming convention or hindi na muna? Siguro sundin na natin para good practice. For example, meron akong my company domain. Example lang yan my package. Siguro ganyan na lang. Kaya bala ko anong gusto nyong gawing package, pero ako, ito gagamitin ko. Yan, example lang naman Tapos, ililipat natin yung animal, car, tsaka yung person sa my package. So, hold control, click natin yung animal. Click nyo muna yung animal. Tapos, hold control, click sa car, tsaka sa person. So, hindi nyo bibitawan yung control ng time na yun habang nag-click kayo. Tapos ngayon, pwede nyo nang bitawan. I-drag nyo sa my package. So, ngayon, tatanungin kayo kung may refactor, preview, cancel. Refactor ang pipindutin natin. Tapos dito may lalabas, may preview dito, no? Tuloy lang natin yung refactor. So yan, nalipat na siya sa my package, yung mga class natin. Ngayon, since nasa ibang package na yung animal, car, tsaka person natin, hindi na natin basta-bastang magagamit yung mga class na yon. Kailangan na natin silang i-import. Or pwede nyo rin naman, yung tulad ng sinabi ko, is i-type ng mano-mano yung package. For example, com.mycompanydomain.mypackage para lang magamit yung animal. Diba? Tapos meron tayong animal drink.
Yun nga lang, ayaw natin to. Kasi nagmumukhang complicated yung code natin. Gusto natin, i-import na lang natin dito sa taas para mas maganda tignan. So, pwedeng i-type natin sa taas or hayaan natin yung IDE mag-import para sa atin. So, siguro yung latter tayo, animal, makikita nyo, ito yung kailangan natin. com.mycompanydomain.mypackage. Pwede nyong pindutin yung tab or enter. Automatic siyang nag-i-import. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-type tong package na to para magamit lang yung animal natin. So, animal.animal drink. Tapos, try natin i-run. Ayan, nagagamit na natin, no? Ganyan ba talaga yung tinype natin? com.mycompanydomain.mypackage. Double check lang natin yung kung ganyan talaga yung laman ng method natin sa animal. Click natin yung animal. Oo nga, no, ba't ganyan yung laman niya? Siguro nung nag-refactor tayo, baka naging ganyan siya. So, ayusin lang natin, no? Ito yung method na ginagamit natin, yung animal drink. So, burahin natin. Yan. Burahin na rin siguro natin to, yung sa may instance natin. Tapos, save. Tapos, i-run natin. Ayan, okay na. Animal is drinking. Check na rin natin yung sa car tsaka sa person. Tama naman. Sa person, nag-refactor. Burahin na rin natin. Yan. Balik tayo sa main. Gamitin naman natin yung car. Car dot meron tayong engine start. O meron tayong in-import na car din. So, sa person din, import tayo. Person dot person speak. So, ayan, nai-import natin lahat, no? Ang dami nating ini-import pero nasa same package lang sila. So, i-run natin. Animal is drinking, the car is starting, person is speaking. Ngayon, may ituturo ko sa inyong way para ma-import natin lahat ng class under the same package. So, ito, for example, ito, yung animal, car, person, nasa isang package lang naman sila, di ba? So, pwede natin ayusin pa to para mas malinis siyang tignan. So, ilagay natin import com.mycompanydomain.mypackage tapos ilalagay natin yung asterisk. Yung asterisk na yan, ibig sabihin yan ay lahat, all. So, lahat ng lahat ng class sa package na to ay gusto kong i-import, which includes yung animal, yung car, tsaka yung person. Ang downside lang nito pag ginagamit nyo yung all is kahit yung mga hindi nyo ginagamit na class, for example, may mga class pa yung sa my package na yan, is i-import nya rin. So, kapag in-import nyo lahat, minsan magkakaproblema kayo sa readability, lalong-lalo na kapag marami na kayong tina-type na code. So, usually, iniiwasan natin to, no? Pero kung marami naman kayong ginagamit sa package na yun, pwede nyo naman gamitin yan. Kung performance naman, kung nakaka-curious kayo kung nakaka-apekto ba to sa performance, wala namang epekto to. So, siguro burahin na natin to kasi ini-import naman natin lahat. So, makikita nyo, wala pa rin tayong problema. Makikita nyo, pwede pa rin natin gamitin yung animal, car, tsaka yung person. Kasi meron tayong all. Itong all na to, ang pinakatamang term talaga dito is wildcard. Wildcard talaga ang tawag dyan. Pero ako, tinatawag ko lang siya all kasi lahat nga nai-import niya. Pero wildcard talaga ang tawag dyan. So, iraran ko para makita natin kung gumagana nga siya. Ayan, gumagana pa rin siya. So, siguro hanggang dito lang tayo sa video natin. Kita-kits tayo sa susunod na video.